atong tanan. Ug welcome sa atong afternoon service. Sa atong every Sunday afternoon, nagpadayon ta mga kaigsunan sa people in the New Testament. Di nato ni hunungan hanto din ni mahurot sila. Kay matag tao mga kaigsunan, mamubo man ang ilahang record sa Bible o madaghan, naagyoy lesson o principles nga atong makatunan para ma-apply nato sa atong kinabuhi. Alright? So let's all stand, mag-ampot ha. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this opportunity that we could hear once again a message, Lord, talking about another person in the New Testament nga imong nagamit, Lord, para sa imong buluhaton. And please help us, Lord, to learn some principles that we could apply sa among pagpangalagad pud nimo karon. Amo naman rong panahon, but we need guidance, we need examples that we could see and learn so that we could do your work correctly, Lord, according to your will, yun. Salamat kay Lord sa balang Espiritu nga may among teacher. And please help us, dear God, to submit to the teaching and guidance of the Holy Spirit in our lives. Thank you, Lord. Once again, please empower me today for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Karong kahaponon, mga kaigsunan, ang atong isgutan is the life of Matthias. The life of Matthias. Kasi nakailaan niya. Pag mo isguta o madunggan na ito iyangalan, asa man dahil na ito siya mahibawan. Asa nga portion? Nakadaog sa loto? Nakadaog sa bunot-bunot? Nakadaog sa raffle? Si Matthias, kung buhi ni siya karon mga igsoon, mao ni makadaog pirmi sa house and lot. Bunot-bunot. So, ato ni siyang katunon, ug usara ni siya ka portion mga igsoon, only today. Alright? Ato ni isgutan si Matthias. The meaning of his name is gift of God. Pare-pareho kang Matthew. Gift of God. So, Matthias. So, upat or 5 kabutang atong isgutan, kabayan siyang kinabuhi this afternoon. Number 1, Matthias chosen as apostle. So, wala siya napilian ni Kristo sa dihang si Christ namili, mga igsoon. Pero naamay usa nga ni-betray, nga mao sa ito'y purpose sa pagtawag sa Ginoo niya. Siya gihimong treasurer, si Judas Iscariot, to reveal himself kung kinsa gyud siya nga pagkatao. So naibawan nato nga si Judas, ato naman ang naisgutan, wag yun siya in town kaabot sa kaluwasan sa grasya, kay gikutlo niya iyang kinabuhi, naghikog siya, nakonsensya siya sa iyang gihimo, unya naghikog siya. So wala gyud siya nakaabot sa point nga dunay panagsilyo sa kasing-kasing kabahin sa kaluwasan. So luoy kaayo mga kaigsunan, pero maabay iyang gipili sa iyang kinabuhi. So wala tay mahimo ana. So after namatay si Judas Iscariot, ang mga apostoles mura ba og para nila kuwang namanta. Kay wala man ko nakakita sa Bible mga igsoon nga dunay gipadamgo nila, dunay gitagaag wisdom nila nga punig usa. So for me para lang sa ako wala sila kapaabot sa Ginoo, pero do ilang giampo o pangayo sa Ginoo ang kaalam sa pagpili, do na sila method nga gigamit. Nga mauni nga method mga kaigsunan nga gigamit sa una pang panahon. So naay mga portion sa Bible nga makita nato nga gigamit ang method nga ilang gigamit sa pagpili. Unya hinaot pa nga dili ni mo atong gamiton sa paghibalo sa kabubuton sa Ginoo. Okay, mao man ni reason nganong ilang gibuhat mga kaigsunan to know the will of God para sa pag-clear sa ilang conscience nga walay basulay. Kay ato biya ning gibutaran. No? Kita biya. So Matthias, napilian siya mga igsoon according sa pagpili sa mga apostles. So after Judas Iscariot betrayal and death, the apostles sought a replacement. So, probably murag ka ng kuwang naman. Probably,
kung unsay posisyon ni Judas sa mga apostoles, mao gito'y gihandulan ni Matias. Pero sa dihang si Christ nagpili na siya og apostoles, nga gipuli sa kang Judas nga mao si Apostol Paul, nga si Kristo gyud nagpili ba? Sa dihang nagpili na si Kristo og ipuli kang Judas, si Apostol Paul man iyang gipili. So si Apostol Paul wala siya nahimong treasurer. No, wala no. Nahimo siyang church planter. Nahimo siyang great preacher. Nahimo siyang kanang writer of many books. Grabe ang gibutang sa Ginoo sa iyang shoulder. Kay yan naman itong giingon daan mga igsoon nga kanang sige lang Ananias ayaw kahadlok kay akong ipakita ni Apostol Paul ang kalisod sa pagsunod nako. So nakita gyud nato unsa kalisod, but Apostle Paul never gave up. So siya mo'y napuli, pero diri this is according to the selection of the apostles. So in Acts chapter 1 verse number 23. Acts 1:23. Ingon sa Bible mga kaigsunan, and they appointed two. Duha ilang gipilian nila. Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. So dili kayo lisod pilian, duhara. O niya, watakibaw, kung giunsa nila pag kuwan, raising of hands ba, or suwat ba sa papel, kinsa imong butaran, pero naay duha nga ilang gipilian. Now, diara ang good thing. The reason nga nung napilian ni sila mga kaigsunan, because of their belief. Because of their spiritual standing. Walay backslider aning duha. That's the good news. Nakita sa mga apostles ang ilang performance, how they believe in Jesus, how they follow the Lord Jesus Christ. Og si Kristo mismo ang nakatudlo ani nila, maunay nakanindot. Ang kulang na lang, nga gitawag sila ni Christ, follow me. Nga gihimong apostoles. So wala man sila naapil sa pagtawag ni Kristo. So base sa ilahang personal nga pag-susi-susi o pagbantay, pasado ang duha. So daog na nidaan silang duha. Pero kinahanglan usaraman. Amo na they cast lots. Mao na ilang gibuhat mga igsuon. So ikaduha, qualifications for apostleship. Naa sila'y gibutang nga criteria. So kani nga criteria makita nato sa bersikulo. Matthias was among those who had followed Jesus from his baptism to his ascension. Mao na ilang nabantayan nga present yun ning duha. Gikan sa pagbaptize kang Christ dito sa Jordan River, hangtod sa ascension, kaning duha nagsunod. So, pasado mga kaigsunan. So, according to verse number 21 to verse number 22, atrasig gamay, yung sa Bible, verse 21, wherefore, of these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, kuyog jud ning duha permi. All the time. So na-witness nila ang kalisod o kalipay, na-witness nila ang mga persecutions, na-witness nila ang ilahang kanabitang mga victories, unya ang mga kasakit nila, na-witnessan yun aning duha. Verse 22, beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. Taas ang qualification, oy. Unya, sa atong pa mga kaigsunan, kung mauni na come up sa mga apostles as a criteria to become an apostle, wala ko niingon nga mauni criteria ni Christ, ha? Pero mauni ang ila paniguro ba
nga dapat witness yun, nakakita yun, naag yun diha to qualify to become an apostle. What about ka ng mga nagpa-apostol karon? Mao na wa nagilaing mo sunod mga kaigsunan. Nakapili man silang usa, pero again, sa gisulti ni Christ, dili man 12 plus 1 ang lingkuranan dito sa iyang kingdom para sa mga apostoles, 12 raman jud. 12 ra kabuok bangko nga maoy lingkuran sa mga apostoles. With their names or without their names, I believe kang Apostol Paul gyud tuad dito. Not kang Matias. Dili gyud kang Matias mga igsoon. Kung naman gani mga ngan dito, wa gyud ni naapil kay he was chosen by the apostles. He was not chosen personally by the Lord Jesus Christ. Nga maingon lang ta, wa naman si Christ diha. Ngano sa pagpili ni Christ kang Apostol Paul naapaday siya? Wala na. Pero si Christ nag-appoint kang Apostle Paul. So therefore, ang tanang apostoles, it should be chosen personally by the Lord Jesus Christ. Kay mao may gibuhat niya, nagpili gyud siya 12 gyud. Naiuban nga iya natudloan, gilabyan na niya, wala niya gipili, pero naagi 12 nga iyang gipili, na siya reason ana mga igsoon. Ug siya ra gyud nakaibaw ana nganong mao na iyang reason. So pagkawa na niya diri, o siyempre, di naman sila kapangutana ni Christ, so, Lord, kinsa may ipuli ning usa. So, nag-initiate sila. Ug ni-come out nga si Matias lagi, maoy usa sa nakapasar sa qualification. Og si Justus, so silang duha gipilian, nakadaog mga kaigsuonan si Matias. Pakpakan na to. Si Matias kay maoy nakadaog. Ano man napakpakan na to kay nakadaugod. Pero dili pa sa buta si Matias bati iyang record. Di ba? Disclaimer kay Dod. Ako hindi ko personally mo approve jud nga kanang siya jud ang mapili. Kay naa lagi Apostle Paul lagi. Pero according sa ilang pag-susi-susi personally, nakakuan yun, nakapasar yun si Matias. So faithful yun si Matias yun. Nalimad ka na, kamo kapila mo nagsig absent sa simba. Si Matias, pirming naa. Hangtod na namatay na si Christ, naagyapon. Hangtod na nga nag-resurrect na si Christ, naagyapon. Loyal follower. Oh, mas pasar ni sila. Kani si Justus o si Matias kay ninyo. Usay naa mo, usay wa. No? Pero in fairness, naapoy permi or maihap lang ang pag-absent. No? God bless your soul. Only God knows bitaw kung kinsa gyud mo ay naa sa iyang kanang tiilan ba nga naminaw gyud. So, mao na qualification gihatag nila. So, sugod pa, beginning from the baptism of John, hangtod na didto sa resurrection, present ni sila. Number 3. Sa dihang nakapili na sila, ang ikatulo, prayer for God's guidance. So, naa na sila criteria gibuhat, but, wa sila nahulong dito, nagampo sila sa Ginoo. Now, sa ilang pag-ampo sa Ginoo mga kaigsuonan, gusto silang resulta dayon. Usahay, ingon ani man ta. Ganahan dayon ta og resulta ba? Lord, unsa may imuhang kuan? So, mutudlo ko Lord, ang akong kamot giyahi. Kaslats magyapon na. Giyahi Lord, ang matungnan sa akong tudlo, pasabot ikaw gyud nagbuot ani. Pwede sana to clear the conscience ba? Kay wa mo kanitan-aw god. Wala ko Lord, wala jud ko Lord ha. O niya mo tuyok-tuyok pa jud ko Lord ha. Ikaw gid ani mo guide sa akong kamot. Para clear ang conscience ko, masayop man to. Dili ako nagpili ana. Ingon na ba mo na ilang gibuhat. So prayer for God's guidance.
Normal lang nga mag-ampo. The apostles prayed for divine direction in choosing Judas' successor. Pero naa diri nasuwat mga kaigsunan sa 24 and 25. So una sa tanan, naa na sila'y na-appoint sa 23, they appointed two, then they prayed. Ano man? Naghimo sila kriteria, unya na sila dayon nakitaan, unya sa ilang nakitaan, nagpray dayon sila. Kinsa aning duha. So kinsa sa among napilian, Lord? No. Sakto ba na? Nagpili usa sila niya pagkahuman nagampo din sila asa aning duha. Nagampot na to sila primero ba no? Lord, unsa man magpili mi og ipuli ni Judas. Pero mao man ni ang sequence sa bersikulo mga igsoon. So in verse number 24 to verse number 25, ingon sa Bible mga kaigsunan, and they prayed and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, show whither of these two thou hast chosen. These two, nagpili na sila. Kinsa man ani, so ilaw sa gihashasan, sumala sa ilang standard, sa ilang nahibawan. O niya, ampo din sila, asa aning duha, Lord. 25. That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. So, nakuwang ba? Naanay kanang pahak ang ilahang grupo isip 12 ka apostoles. So, kung akong sabto ni mga kaigsunan, dili gyud entirely nga ang Ginoo mo'y nagbuot gyud kay gipili man nila daan. Una pa nila gipray asa aning duha, Lord. Pero at least ni pray sila. No? Unya, naabay account sa Bible mga igsoon, ani nga portion nga ang Ginoo ni tingog. Wala. So therefore, nigamit sila og method. Unsa nga method ilang gigamit? Casting lots. Casting lots. To clear the conscience, and sa tanan nga nakita nila nga idea, kaniman mo'y naay previous nga mga record nga gigamit mga igsoon that even the Lord Jesus Christ mentioned it. Ato na makitaan karon taon-taon. So the final decision was made by casting lots, a common practice for discerning God's will. So daghan naga-practice ani para maibaw-an ang kabubuton sa Ginoo. So casting lots ang ilang napilian mga kaigsunan. So nganong casting lots man? Because traditionally mauni ang paagi tuno kung unsay kabubuton sa Ginoo. Bisan ang mga unbelievers ni gamit ani. Bisan ang mga unbelievers, diara ang mga accounts mga kaigsunan, biblical examples kabahin sa casting lots. Una, dividing land among tribes of Israel sa Joshua 18:10. No? Joshua 18:10. Nahitabo ni para ato basahon para dili mulingin inyong mata. Joshua 18:10. Tanawa ko sinitabo diri. Gigamit nila ang casting lots. Ingon sa Bible, and Joshua cast lots for them in Shiloh before the Lord, and there Joshua divided the land unto the children of Israel according to their division. So gigamitan og casting lots para mao ra gina maklear ang conscience, mauni ang gikuan sa Ginoo. All right? Another one, choosing the scapegoat on the Day of Atonement. Adto ta sa Leviticus, atrasi gamay. Naay para sa Ginoo, naasay para scapegoat. Leviticus 16. So para dili sila masayop sa pagpili, ilang gigamitan og method sa casting lots. 16:8, ingon sa Bible, and Aaron
shall cast lots upon the two goats. Kaya na ay duha kakanding pilian, asa may para sa Ginoo ani, asa ay para sa scapegoat. O tanawa. And Aaron shall cast lots upon the two goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. So para di masayop, hasta kanding ha? So Lord, ikaw gipili ani. So asa man ani, o nagkaslat mga igsoon. Another one, determining responsibility in Jonah's storm. Okay ba mo ani? Nga daghan ng mga nalabay, mga kaigsuonan, ilang gipagsakay sa barko niya paghuman pag-abot dito sa grabing storm, gihinahinay ni naglabay niya paghuman, oy magkaslat ani, oy kinsa magyo nakaingon ani. O tanaw na to sa Jonah chapter 1 mga igsoon. Jonah chapter 1. Verse number 7. English Bible. And they said everyone to his fellow, Come, and let us cast lots that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Oh, kunsan ba ya? Oh, ang pangutana, mga believer na ini sila. Hasta unbeliever ni gamit sa method. So para ma-determine na to, kinsa gyud nakaingon ani? Mga igsoon, to man ni Lot, to man ni Jonah padung ang Lot. Epektibo, may unay ka epektibo lagi pastor. Ano pa'y mas epektibo mga kaigsuonan ang sunod? The soldiers at the crucifixion cast lots for Jesus' garments. Fulfilling scripture pag yun. Sugdan na to sa Psalm 22. O kani, mas grabe yun kay si Christ na mismo ang nag-fulfill. Ano Psalm 22. Naadiri ang prophecy. 22:18. Sa English Bible, they part my garments among them and cast lots upon my vesture. So, gi-prophesy sa Book of Psalms, gi-fulfill sa John 19:24. Ano na tinuod diri mga ikaigsunan. Ang tanan na suwat sa Bible, matinuod yun ni siya. 19:24. Nga hasta ang pagcast lot sa iyang sanina, nahitabo. 19:24. English Bible. They said therefore among themselves, mga soldier let us not rend it, di na to negisiun ang iyang sanina, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which saith, they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. Gigamit ang method sa cast lot. Kinsay makaangkon sa vesture to fulfill the scripture. So, aling paagiha mga kaigsunan, ningon ang mga apostoles, ang mga kuan, sa diyang nagpili sila, cast lots. Walay lain cast lots. So, nag-cast lots sila. So, diri sa Acts 1:26. Acts 1:26. Mo na yung nagigamit, mga igsoon. Ingon sa Bible. And they gave forth their lots. And the lot fell upon who? Matthias. Yay! Daog. Mo na nahitabo. So, nahimo ng part dayon si Matthias sa ministry. Ambot na kung hantod kanusa, kay pag-abot na sa pagpili sa Ginoo ni Apostle Paul, wala magyud na isgutan, pero I believe mga igsoon, nagpadayon ni si Matthias o pagwali sa Ebanghelyo. Kay wala magyud ni siya record nga naingon nga nag-backslide ni siya mga igsoon. Pero wala po'y record nga naa siya ministry nga nasundan isip usa ka apostoles. So at least siya nakadaog, no?
Makita man ni nato niya si Matias dito sa langit. Ato ni siyang i-fellowship pod. Ato siya pangutanon, "Unsa imong gibati sa diyang nakadaog ka?" Di ba? Kay si Justus, kampante naman siya, kay Justus man pirmi iyangan. Justo ra gyud nga dili ako'y nakadaog. Si Matias gyud mo'y napilian. Okay? Number 5 and last, mga igsoon. Matthias numbered with the apostles. Automatic. Na-appeal na yun siya sa mga apostoles. Again ha, disclaimer. This is according to the apostles' decision. Dili ni decision sa Ginoo. Though naggamit sila nagkaslat sila, pero hastang mga unbeliever, nakita man nato mga igsoon nga ni gamit man ani. Do na timingan gyud to nga dito yung Jonah ug ang mga soldier to fulfill the prophecy, gigamit nila mga igsoon, the same method ang gigamit nila to choose sa replacement ni Judas Iscariot. So, according sa inyuhang kanang judgment, unsa man, included na siya sa apostles? Pero at least naay na-replace sa makadali. Again, si Christ magyud nagbuot yun, nga si Paul gyud ang iyang gipili. Klaro man gyud kaayo to sa mga bersikulo mga igsoon, nga si Apostle Paul is the last apostle nga gibili ni Christ puli ni Judas Iscariot. Kay 12 ra magyud. Di man moabot og 13, 12 ra magyud. So, Matthias became part of the 12. Automatic siya, continuing the mission of spreading the gospel. So, mo na siya'y nahimong kinabuhi ni Matthias right after siya napilian, mas grabe pa no ang iyahang desire sa pagpangalagad. So noted naman nga siya nakapasar gyud because of his faith og sa pagsunod niya sa Ginoo, sumala sa nakita sa mga apostoles. I do believe mga igsoon sa dihang napilian siya, mas grabe pa gyud ang iyang kasibot sa buluhaton sa Ginoo. So, mo ni nitabo sa Acts 1:26 ato ipadayon. 26 sa letter B. And he was numbered with the 11 apostles. So, nahimo na silang 12 og balik kay napunan sila sa mga apostoles. So, mo na ang kinabuhi ni Matthias mga igsoon, wala ta kaayoy record kay after ani kung imo ning basahon, Pentecost naman ni ang chapter 2. Nawala na si Matthias, wala na nakiti. Wala na record ba? Pero at least napunan sila. Mora man na ilang concern. Kay kani usahay ba nga kamantay mo nga naay kanang naanad bitaw ka nga naaning tawhana niya pagka man inikawa, mura maghawang. Naanad na mo na ako diri. Dala inikawa nako. Unsa may imong bation? Ay, salamat, wa si pastor. Or, kuwang man, kay wa si pastor. Unsa may inyuhang gibati? Okay, sa atong kinabuhi, naagyon tayo mga ingonana. Nga kaning mga tawhana, naanan na ta, mura na silang part sa atong kinabuhi, inikawagtang nila, mura bag. Malipayon, pero kulang. Murag ana ba? Murag dili kompleto tungod kay naay wala. So hinaot pa mo na itong tanaw sa tanan natong mga kauban. So tingali mo na ilang na feel ba nga kuha na atong punan. Kay para walay empty spot. No, sa atong kinabuhi ingon ana sad ta. Pag naay makulang atong punan kay murag. Mo sa ni sa ato ang discipleship mga igsoon. Kung pilay mo kaya, for example, kaya nimo 8, so pag-disciple og 8, unya ka na imong 8, tingali na, una sila mamatay kay nimo. Umda kay baw ba, no? Niya mo nagkuwang naman, ako po another one. Ay nga na ba? Basta at least, antod sa imong kamatayo, na kay 8 nga giatiman, bulahan ka mga kaigsunan.
Ingon na ragod ka simple ang kinabuhi nato isip mga disciples sa Ginoo. Wa gyud ta tagaay sa Ginoo lisod mga igsoon nga ningon siya kanang pag-disciple mo usa ka libo. Ang gingon na gani sa Ginoo, pamunga bisag usa. Fruit that should remain. Pero kung kaya nimo nga fruits pagkanindot, ye bear much fruit that ye be my disciple, mao ni gingon sa Bible. So, pag napunag usa, dili na fruit. Fruits na kay duha naman. So, nagsugod sa duha ang fruits. O siya, di mo kaya duha. In your whole lifetime, nag-atiman ka, mao ra gyud imong gimonitor nga nagbasa ba ni siya Bible, nag-uli ba ni sa tithes, nag-discipleship ba ni siya, no, nagbuhat ba ni siya sa buluhaton sa Ginoo. So, kung ingon ana ni ang dagan aning simbahan ng mga igsoon, ang blessing sa Ginoo magbaha. Pasabot na magbaha, tanan ba, dili kay portion-portion lang. Magbaha gyud. Kuridas tanan. Ang panalangin naa sa tanan. Kay mo man ay panalanginan sa Ginoo kinsa tong magbabungahon. So, sa dihang nahitabo na siya, walay nagkalisod. May hitabo ang Book of Acts chapter 2 nga walay nagkalisod. Kay tanan na ambagan, tanan na ambunan og panalangin. So kung mao nay mahitabo mga igsoon, matuman gyud ni. Ang talan-aon ba, pangandoy ba, nga igabot sa senior citizen na di na nato pabugatan. Di ba? According to their group. No, for example, A, B, C, D, E, F, G ang grupo. O ang group A, asa man mo manoroy dapit. Ato nagtagaag kalipay atong mga senior citizen. O ato manoroy ka mabaw sa ninyo kon oy. I'm talking about other countries. Okay nga naman, asa man nimo gamito ng imuhang kuan, di man bawal nga i-enjoy nimo ang imuhang panalangin. Di ba? Kay atong gipangitaag paagi mga igsoon nga bisan sa imong old age nagpamunga ka. Pasabot bisan sa imong old age naa kay earnings, naa kay blessing. Wala ka nagsalig sa mga tao, kundi nagpadayon ka nga nagsalig ka sa Ginoo, abundant blessing. Kay mo man may tabo pag ang Ginoo atong gisaligan. So, therefore, senior citizen ka nga naay kwarta. Ka-afford ka. O di ba? O nawa ta kay baon, dili na din magnegosyo dayon og kanang travel agencies. Who knows? Oh, I encourage you. Nga magkuan ka, ang customer, kita rasad. Nga naay mag negosyo dayo og restaurant, kasi may customer, kita rasad. Kay managhan man ang disciples, we build our own community. So nindot kaayo nga kita nagyutanan ba? May tabok gyud na mga igsoon kung mo na ato tumbukon. Tay pani-agree mo nako. So mo nag-encourage na mo pag business minded mo, learn how to do business. Make a business to free yourself from bondage. Tay para sige gapon mo pangitag trabaho. Kamo mga mo graduate tay na, nagsige na mo pangita og asa mo dapit mga apply. Unsa mo kamo nga gisigihan nagbunal anang job, sige gyapon mo og pangitag job. Wa pa gyud mo na kuan na kuyapi ana. Ayaw na naging ang job lagi kay kuan na kay na temporary ra kay istanan unya grabe kayo ang kanabitong gitason sa pagkapriso nimo nga di ka mahimong galamiton sa Ginoo. Why edad mo huwat? So please, ato Nate, magtinamangay ta mga igsoon kay lonely po kayo kung pipila lang ang magsuri-suri ba sa ilang senior years. Unya, mas nindot yun kung natay suruyan simbahan nga itong lugar. Nga mission aning simbahan na. No? Ito dito si missionary Mark Anthony Dagipa. Di ba? Iraq, Brad? Iraq? Iraq? O tunga-tunga sa Iraq o Iran para
Ikay tigsaw ba? Ikay nas tunga. Nindot kayo na oy. Kani talan-awon lang ni nga akong gipasa sa inyo ha. But we could make it happen because it is God's desire for us nga mahimo tang free para sa iyang buluhaton. Are you listening? Oh, mo na mga missionary ba si Sherwin nagmission, si Brother John nagmission, Raymart nagmission. Di ba? Si Jimar nagmission na. Mo man ni ang mga kuan kanang si Mike og si kuan si Ma'am Mariel magtanaw na ko nila murag magpabilin ni Mother Church. Akong tanawan ni nila. Pero naagi mga missionary ba? Kinahanglan ta ana oy. No, kinahanglan sa tagnay mo pabilin sa Mother Church kay kung way magpabilin, maglupad na tanan. kinsa may magpabilin sa main. Di ba? So, wa na manuroy. Naglakaw na tanan. O, ganahan mo yung wala nang kinabuhi. Wa ta lisod-lisura sa Ginoo. Gitudloan ta how to make it simple. Just disciple kung unsay kaya nimo. And stick to that. Atimana, tudloi, i-pray, kuyugi, tabangi, ayaw pangayo igtabang. Tabangi, adto ka mga igtabang sa imong disciple pod. Kung naa kay panginahanglan nga kanang ayuda sa imong kinabuhi. Ayaw imong disciple. Never allow your disciple murag backfire ba. Ayaw jud sama ra sada sa mga ginikanan. Ayaw pangayoi ang imong anak tungod nga nagkalisod ka kay imong trabaho nga ang imong anak di magkalisod. Diba, nagkasinabot. Tungod ni sa atong pagka-Pilipino, backfire ta. Mao na mga anak, daghan anak para di ta magkalisod, ikatiguang na to. Uy, puros man nagkalisod. Ni samot kalisod na ginabuhi. Sayop ang imuhang mentality. I-make sure ang imong anak nga di magkalisod. Para sa pag-make sure nimo nila, nig samot kalig-on ang imong kanang ang stability nimo ba sa finances. Unya wa na magkay tagaan kay stable man sila. So perting naghanag nahabilin sa imuha. Naapa kay ikabilin sa imong mga apo. Tuo lang mo mga igsoon. Di man ko economist pero klaro kaayo that is 1 + 1 equals abundance. No, lahi mo tudlo ang Ginoo mga igsoon. Sunod na kita, stick to the Lord. Ang imo yung aim is makapangalagad ka sa Ginoo. Di gyud ka masipyat gyud kung mao na imong desire. Kay giyahan mo gyud ka sa Ginoo gyud. Para nila sayop ka, pero para sa Ginoo sakto ka. Mas maayo pa nga naay mga tao nga mingon nimo sayop ka, kay sigurado jud ko nga nakas kabubuton sa Ginoo. Kaya Ginoo, di man na manghilabot, ang yawa na may manghilabot mga igsoon. Amen? So, see you in the next life. Or see you in the victory. Pero masaya na, let's go together to our victory. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Thank you for the message that you have given to us. Thank you for the life of Matthias, Lord. Nakita na mo sa mga bersikulo nga pasar kayo sila according to the apostles' judgment nga pasar kayo sila kabahin sa faith. And thank you so much, O God, for teaching us also nga sa among panahon na agi naglantaw na mo, Lord, matag-usa. O ginaot pa nga hilabi na sa imong pagtanaw na mo, Lord, nga makapasar gyud mi sa imong buluhaton. Ug tuguti amahan nga ang matag-usa ani nga church makaangkod gyud og disciples and maka-kat-on gyud og salig diha kanimo, Lord, ug wala na laing saligan kun dili ikaw lang. And help us to free ourselves and enable us, O God, nga maklaim gyud namo ang tulo kag gikinahanglan namo sa among kinabuhi, which is the health, wealth, and time para sa imuhang himaya, Lord.
Salamat kayo once again for the invitation. And please, bless your people to pray, to kneel down before you, O God, to thank you, to praise you, to honor you sa mensahe nga imong gihatag this afternoon. Lord, this is for your glory once again. In Jesus' name we pray.